Sa akin pong mga kababayang loyalist at mga kakamping, sa mga kaloyalista po natin at mga kakamping dyan, meron po akong isang matinding pakiusap sa inyo para po sa bansa natin, mga kababayan. Pero bago yan, ang reason po kung bakit gusto ko pong makiusap sa inyo ay dahil po sa balitang ito. Sa balitang yan, sinasabi na magtatayo na po ng nature reserve ang China sa Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc na napakalapit po sa Zambales. Yan po ay sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kung sino man po ang dapat na mag-decide sa area na yan, Pilipinas po dapat. Kaso, unfortunately, nawala po yung control sa atin at naagaw po ng China. So, ito po yung pakiusap ko sa inyo mga kababayan. Inuunti-unti po talagang i-occupy ng China ang ating mga karapatan, teritoryo, at EEZ diyan po sa ating West Philippine Sea. Ang pinapangambahan ko, baka pati po yung sa Sierra Madre, sa BRP Sierra Madre, sa Ayungin Shoal, maagaw po nila sa atin. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo mga kababayan, alam ko mahirap pong i-boycott ang mga produkto ng China dahil halos lahat po ay gawa sa China. Pero sana po, kung meron po kayong pagkakataon na unahin po ang mga produktong Pilipino, unahin po natin. Tulungan po natin ang ating mga kababayang nagnenegosyo na paunlarin sila dahil eventually, uunlad po ang bansa natin. Marami pa rin po dyan tayong mga kababayan na gumagawa ng mga local products. Kahit papulburon lang yan, kahit pa sabihin nating alamang, kahit pa sabihin nating dried mango, mas unahin po natin silang tangkilikin kung kaya natin kesa mag-angkat po tayo or umorder tayo sa mga online shopping platform or application na alam naman po natin manggagaling po sa China. So, kung maaari po sana, busisiin po natin yung mga produktong binibili natin at nang makita po natin kung ito'y Filipino made. Most likely naman kung pagkain yan, kung halimbawa po ay honey, na may mga taga Mindanao po na nagtitinda niyan, kung halimbawa po ay yung chicken pastil, may mga Pilipino po na sila na mismo nagluluto niyan. Kung maaari po sana unahin nating tangkilikin yun. Pero syempre kapag mga material na produkto, yung kagaya ng halimbawa gawa sa plastic, malamang sa malamang galing po yan sa China. Pero kung kaya po natin na hindi muna bumili, kung hindi naman po talaga natin kailangan at hindi naman po necessary na bilhin, iwasan po muna natin dahil talagang nakakatulong po tayo sa ekonomiya nila kapag po tayo nag-purchase ng made in China. Bukod doon mga kababayan, sana po unahin muna natin tangkilikin ang mga tourist destination dito sa ating bansa. Ang dami ng mga magagandang tourist destination sa bansa po natin. Bago po tayo pumunta sa Macau, sa Hong Kong, or sa China, or sa iba pang autonomous region or nasasakupan ng China dahil talagang sila po ang pinauunlad natin kung uunahin po natin silang tangkilikin. Unahin po natin tangkilikin ang mga tourist destination sa bansa natin dahil natutulungan po natin ang ating gobyerno, ang ating bansa na umunlad. Lalo-lalo na yung mga small, medium enterprises sa mga tourist destination na iyan kapag sila ang kumita dahil maraming taong pumupunta sa mga tourist spots nila, sila po ay makakapagbayad ng malaking buwis na masisingil ng gobyerno na magagamit naman ng gobyerno natin para paunlarin ang ating bansa at i-modernize, i-upgrade ng ating Armed Forces of the Philippines or AFP. So mga kababayan, bakit po kailangan natin gawin yon? Dahil kapag po inuna natin tangkilikin ang ating mga produkto, ang ating tourist destination, ang ating mga kababayan, tulungan natin ang locally made, support local. Pag nauna pong yumabong at yumaman ang ating mga negosyo dito, ang ating mga tourist destinations, mas marami pong tatangkilik sa atin na tiga-ibang bansa, At makakatulong din po sila sa pagpapaunlad ng bansa natin. Dahil kapag mas boom ang tourism, ang pagninegosyo ng ating mga kababayan dito sa bansa natin, mas magiging malaki ang ibabayad nilang buwis, ang magiging tax collection ng bansa natin ay magiging malaki, mas marami pong ilalaan ng ating gobyerno sa education, sa health, sa welfare, at higit sa lahat sa AFP, sa Armed Forces of the Philippines mga kababayan. Mas mapapalakas po natin ang ating sandatahang lakas at kapag nangyari yon, baka sakaling mangimi or ma-intimidate po ang China or magdalawang isip na i-occupy po unti-unti ang ating mga
teritoryo at soberanya at exclusive economic zone dyan po sa West Philippine Sea. Ganun po yung ginawa ni Pinoy. Pinalago niya ang ating ekonomiya, kaya rising tiger of Asia tayo. Pinalago din niya ang ating turismo. It's more fun in the Philippines. Boom na boom ang turismo noon. Ang nangyari, gumanda ang ekonomiya at inayos ang tax collection ng BIR, kaya malaki ang nakuhang tax ng Pilipinas. Basahin niyo po ito, na-break natin sa history nung time ni Pinoy, na yung time na yan, no? Na-break yung history ng tax collection. Napakalaki po na collect ng tax. Kaya po, napirmahan niya na isabatas nila nung panahon po ni President Pinoy yung pong panukalang batas ni Senator Trillanes na AFP Modernization Program. Hindi po si Duterte ang gumawa ng batas na yan. Sila, Senator Trillanes po, pinirmahan ni Pinoy, at yan po ay extended hanggang 2028, hanggang sa end po ng termino ni PBBM. Kaya naipagpatuloy po ni Duterte at ni PBBM ang AFP Modernization Program. Pero paano po natin ipagpapatuloy yan kung mawawalan po tayo ng pondo dahil hindi po malugong ekonomiya natin? Kaya napaka-importante po, no, na palaguin ang ating ekonomiya, tulungan ng ating bansang yumaman, ang ating mga negosyo dito, ang ating mga tourist destinations para lumaki ang tax collection, at nang may magamit ang ating gobyerno, ang admin ni PBBM sa welfare, sa health, sa education, sa infrastructure, at higit sa lahat, sa AFP. Dahil kapag malakas po ang sandatahang lakas natin, may intimidate po ang mga bansang gustong manakop. Ganun po yung ginawa ng China eh. Noong 1990s, noong 1980s, hindi naman po sila malakas. Pero pinalakas muna nila ang kanilang ekonomiya. Pinayaman ang kanilang bansa. Para nang sa ganun, mapondohan nila ng mapondohan, mapalaki nila ang kanilang military, especially ang kanilang navy. Sila na po ang, I think, pangalawa or una na sa may pinakamalaking navy sa buong mundo. At dahil doon, napalaki nila ang kanilang navy, ang dami nilang barkong pandigma, ang dami nilang nagawa na manufacture na fighter jets, at basically, na-upgrade nila ang kanilang military, especially yung Navy nila. Kaya nagawa nila ang gusto nilang gawin sa South China Sea or West Philippine Sea. Nasakop nila ang gusto nilang sakupin. Kaya mga kababayan, napakahalaga po na imbis na unahin niyo po ang Macau, Hong Kong, China na puntahan para maging turista, unahin niyo po ang Pilipinas. Marami pong magagandang destination sa Pilipinas, at kung maaari, kung kaya, unahin natin tangkilikin ang sariling atin, ang mga produktong Pinoy. Nang sa ganun, mag-boom ulit ang ekonomiya natin at ang ating turismo, lumaki ang tax collection ng bansa natin, meron tayong maipondo sa Armed Forces of the Philippines. Pero ang nakakalungkot mga kababayan, tayong mga Pilipino ay tumutulong para palaguin ang bansa natin. Tayong mga Pilipino ay nagbabayad ng tamang buwis para meron pong pondo sa mga proyekto ng gobyerno at sa ating sandatahang lakas. Ang problema, ang ating pong mga politiko, ang ating pong mga congressman, ang mga executive engineers po ng DPWH ay ninanakaw ang ating mga binabayad na buwis sa custom, sa ang dami yung mga ahensya ng gobyerno na sila dapat ang tumutulong sa atin para gamitin nila ng tapat yung buwis na binabayad natin para paunlarin ang bansa natin, palakasin ang ating AFP. Pero ninanakaw po nila. Ninanakaw po nila ang ating mga salapi, ang ating binabayad na buwis. Imbis na sa bansa po natin yan na ilalaan, paunlarin ang bansa natin, palakasin ang ating AFP. Kaya pinagtatawanan po tayo ng China eh. Pinagtatawanan nila tayo dahil sila din nakita niyo naman po yung mga di umano'y spy na nakapasok dito, yung mayor na nakakulong na ngayon. Yung bribery na ginagawa nila, yung pagpamamakiyaw nila ng lupain sa bansa natin. At ngayon, kapag po may mga nagkilos protesta na violente dito sa bansa natin, disrupt po ang economic activities. Maapektuhan po ang ekonomiya natin. Lulubog po ang bansa natin. Tayo po ang talo. Kaya wag po natin sanang gayahin yung ginawa sa Nepal at sa Indonesia na violente po ang kilos protesta. Tayo po ang kawawa dyan, bandang huli. Pero alam nyo, grabe kasi yung mga politicians natin, mga kongresista natin at senador. Ninanakawan tayo eh. Kaya tapos pag tayo nagkilos protesta, tayo pa rin ang kawawa. Kaya
talagang talo po tayo. Pero ang lahat ng ito ay hindi sana mangyayari kung bumoto po tayo ng tama, ng matino, ng magaling at tapat sa taong bayan. Ang daming mga magagaling na senador na tumakbo noong 2022, pero ang pinanalo nyo si Jesus Escudero, si Jinggoy Estrada, si Villanueva, si Robin Padilla na wala naman tayo na pala. Mga kababayan, ayusin na po natin. Pakinggan niyo po ito. Monday hanggang Friday. Oo. Ay. Kung gagawin natin yung 1 week, bababayad sa pwesto yan si Bangag. Mag-protest na tayo 1 week. 1 week, 1 month. Yun yung gusto ko mangyari talaga, Mr. Yo, yung mga 1 week or 1 month ba? Monday hanggang Friday. Oo. Ay. Kung gagawin natin yung 1 week, na bababayad sa pwesto yan si Bangag. Mag-protest na tayo 1 week. 1 week, 1 month. Yun yung gusto ko mangyari talaga, Mr. Yo, yung mga 1 week or 1 month ba? Yan mga kababayan, narinig niyo po. Yan po yung DDS. Nagyayayang mag-rally. Hindi ko lang po na screen record yung sinabi niya na gusto nilang mag-rally para ma-disrupt ang economic activities ng Pilipinas. Ginagawa nila yan para, alam niyo, kahit wala silang pakialam, kahit mag-suffer tayo mga Pilipino, basta lamang mapabagsak nilang gobyerno ang admin ni PBBM. Basta lamang mapapangit nilang imahe ni PBBM, ng admin niya, para yung mga tao siguro galitin, magalit, paalisin si PBBM. Yan po ang goal ng mga DDS. Hindi po sila makabansa. Gusto lamang nila na maluklok ang kanilang mga puon. Si Sara Duterte, para mamuno ng Pilipinas, yung po ay magiging problema. Lalo na ngayon na sobrang aggressive at sobrang bastos na po ng China sa West Philippine Sea. Alam naman po natin ang mga Duterte maka-China. Eh di lalo na tayong napabayaan ang West Philippine Sea, mga kababayan. Kaya wag po tayong sumama sa rally nila, dahil kung ang plano nila ay maging violente sa rally, yan po ay may malaking negative impact sa ating bansa, sa ating ekonomiya, sa ating turismo. Hindi na po, makikita po yan ng mga investors. Baka po mag-atrasan sila. Tingnan nyo nangyari sa Nepal at Indonesia. Chaotic. Pwede naman po tayo magprotesta sa social media kung saan nyo gusto, pero mapayapa po. Huwag pong gagawa ng dahas or violence, dahil maapektuhan po ang ating bansa dyan. So yung mga kababayan, tulungan natin ang bansa natin na mapaunlad ng ekonomiya, ang ating turismo, nang sa ganun magkaroon po ng maayos, malaking tax collection ng bansa natin, nang meron pong maipondo sa ating Armed Forces of the Philippines. Pero at the same time, labanan po natin, ipahiya po natin ang mga kurakot na politiko, dahil kahit po tayo tumutulong sa bansa natin na paunlarin ito, magbabayad tayo ng tamang buwis, paunlarin ang mga negosyo sa ating bansa at ang ating turismo, para lamang magkaroon ng magandang tax collection ng bansa natin, ng ating gobyerno, kung andyan naman po ang mga politikong ganid, sakim, at talaga pong magnanakaw ng ating pondo, ng ating buwis. Wala rin po. Pagtatawanan lang tayo ng China. Kaya habang tinutulungan natin ang bansa nating umunlad, i-call out natin, ipahiya natin ang mga ganid at tiwaling politiko, sakim na mga politiko, at sana may maipakulong. Dahil talagang hanggat may korupsyon, may kahirapan, mababa ang kalidad ng edukasyon, at wala pong kwenta ang healthcare, at mahina po ang ating sandatahang lakas hanggat may korupsyon. Dahil yung pondo na dapat na pupunta sa healthcare, sa education, sa welfare, sa infrastructure, sa AFP modernization program ay napupunta sa bulsa ng mga magnanakaw na politiko, ng mga tiwaling politiko, at sa luho, sa kotse, sa mamahaling bag, sa travel, sa mga alahas ng kanilang mga anak at mga kabet at mga pamilya, mga kababayan. Kaya habang pinapaunlad po natin ang bansa natin, tinutulungan natin ang ating gobyerno, si PBBM, pumili rin naman tayo ng tama, ng matino at tapat na mga politicians. Aralin natin sila, i-research natin yung kanilang background, kung sila ba ay nadawit
or nasangkot sa katiwalian bago po natin sila iboto. At huwag na po tayong bumoto na may mga bahid na may mga dungis na ng katiwalian or corruption. Yung mga problematic, yung mga yabang lamang, grandstanding, yung mga walang substance, yung may mga bagahe, huwag na po natin silang iboto. Dahil wala pong saysay ang pagtulong natin sa bansa natin para umunlad ito kung tayo rin naman mismo ay nagluluklok or naghahalal ng mga politikong magiging problema at magiging rason kung bakit babagsak po ang bansa natin. Imagine, yung kapatid may conviction, yung tatay may conviction, pero binoto niyo pa rin senador. Kahit pa meron na siyang issue nung panahon ni Pinoy, na naipakulong na siya nung panahon ni Pinoy, na nasangkot sa PDAP, pero ginawa niya pa rin senador ng ilang beses. Yung tatay niya, convicted ng plunder, nakulong, pero ginawa niya pa rin mayor diyan sa Maynila. Tapos yung, ewan ko kung kapatid yun, naging mayor din sa Laguna, sa isang bayan sa Laguna. Pambihira naman, niloloko ba natin ang sarili natin? At tapusin na po natin ang political dynasty. Tignan niyo ang ginawa ni Vico Soto sa Pasig. Tinapos ang political dynasty, binulat-lat ang isang di umano'y tiwaling kontraktor. Ibinulgar. Anong nangyari sa Pasig? Umunlad. Kasi kapag political dynasty po ang may hawak sa mga bayan-bayan ninyo, sa mga LGU nyo, sila lang ang yayaman ng yayaman, ang mga constituents nila, kayo, mananatiling mahirap para umaasa kayo sa kanila, umaasa kayo sa ayuda nila, para may utang na loob kayo sa kanila, para panatiliin nyo sila sa kanilang pwesto, dahil ihahalal nyo sila ng ihahalal dahil nga po sa utang na loob. Pero, pinaunlad ba nilang edukasyon nyo? Pinaunlad ba nila ang healthcare nyo? Pinaunlad ba nila ang inyong pamumuhay? Nagkaroon ba kayo ng magandang bahay, maayos na trabaho, at financial stability or security? Di ba hindi? Sila lang, mga political dynasty lang po ang yumabong at yumaman. Kaya nananatiling mahirap ang Pilipinas. Dahil puro political dynasty ang namumuno sa ating mga bayan-bayan, sa ating mga LGU. Mga kababayan. Puro political dynasty po ang namumuno sa Pilipinas. Kaya puro korupsyon. Paano po natin kahit ay maging makabansa, makabayan para gumagawa ng mga bagay para paunlarin ng bansa natin kung patuloy tayo nagluluklok ng mga sakim, tiwali at ganit sa kapangyarihan at sa pera ng mga politiko para lang po natin niloko ang sarili natin. Hindi lalakas ang ating sandatahang lakas kung andyan ng mga ganid at tiwaling politiko at kung hindi po natin tinatangkilik ang ating ekonomiya, ang ating turismo, hindi po tayo magiging malakas at mayamang bansa, mga kababayan. Nakikiusap po ako sa mga kakamping at sa mga loyalist, tulungan po natin ang bansa natin na umunlad, yumaman ang ekonomiya at turismo at i-call out po natin, ipahiya po natin sa social media ang mga tiwaling politiko. Huwag po tayong matakot, huwag po tayong mahiya. Sa mga kakamping na lang at sa mga loyalist na lang po ako nakikiusap dahil wala na po akong aasahan sa mga DDS. Makapolitiko lang mga yan. Tignan nyo nga, pinagtatanggol pa nila ang China kahit China na po ang maagrabyado sa atin dahil ang kanilang pinupuon ay maka-China. Kaya wala na po tayong aasahan sa mga DDS mga kababayan. Kaya delikado po pag yung mga yan ang nanalo sa 2028, puro maka-China po ang mauupo. Baka po yung mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino, mga susunod na mga Pilipino ay wala nang datnang Pilipinas. Baka sila maging alipin na at dayuhan na sa sarili nilang bansa dito sa bansa natin. Sana po ay magkaisa tayo dito. Sana po ay unahin natin tangkilikin ng turismo ng bansa natin bago ang Hong Kong, bago ang Macau, bago ang China. Nakakalungkot po yung nangyayari sa bansa natin pero may pag-asa pa tayo. Tulungan natin ang bansa natin. Huwag po tayong mapagod, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po i-like ang video natin at makapag-komento kayo. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.